Isampung pangako. Papakulong ang malalaking isda. Ito ang pinakaabangang pangako ng sambayanan. Reality. Nasaan ang mga big fish? Sa pananaw ng maraming Pilipino, ang mga pinakamapangyarihan ay hindi pa rin napapanagot. May mga nakulong, may mga ginawang state witness, ngunit ang sinasabing masterminds at pangunahing nakinabang ay nanatiling malaya. Ang nakalulungkot, hindi ang mga mastermind ang nakulong. Ang nakulong ay ang katotohanan at pilit pang inililigaw ang bayan. Pangako na pako. May mga bagong pangako. Matutubad ba o mapapako na naman? Mr. Speaker, matapos ang 5 sona na puno ng mga pangako, narinig na naman natin ang panibagong pangako ng Pangulo. Ngunit ang tanong ngayon ng sambayanang Pilipino ay, hindi na ano ang pinangako. Ang tanong ngayon ay, matutupad ba ito o isa na naman itong paasa? Isa sa pinakabinidang pangako ay ang pag-aalis ng systems loss sa singil ng kuryente. Maganda itong pakinggan, madaling palakpakan, ngunit lumalabas. Kaya ba itong ipatupad? Kinabukasan lamang, matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Sharon Garin na mangangailangan pa ito ng panahon bago maisakatuparan. Sabi niya, 1 taon! Sa susunod na SONA uli, alam ng bawat eksperto sa industriya na ang enerhiya na may tinatawag na technical systems loss na bahagi ng mismong transmission at distribution ng kuryente ay hindi ganap na maiiwasan. Kung ipag-uutos ng pamahalaan na alisin ito ng walang malinaw na mekanismo, sino ang sasalo sa mawawalang koleksyon ng mga electric cooperatives? Alalahanin nyo na karamihan ng mga kooperatibang ito ay non-profit. Ang pambansang pamahalaan ba? Pagbibigay na naman ba tayo ng subsidy mula sa buwis ng taong bayan? Kung ganon, hindi ba isa na naman itong ayuda na magbabayad ay mga mismong mga Pilipino rin? Ang Meralco ay kumita ng higit 50 bilyon noong 1 taon. Samantalang ang nakolekta nilang systems loss sa mga consumers ay halos 25 bilyon. Kumikita ang mga pribadong monopolyo sa paghihirap ng mamamayan. Ito dapat ang asikasuhin at hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa. Metro Pacific's monopoly in the power, water, media, and government infrastructure. At tulad ng ilang mga kumpanya ng mga oligarchs ang nagpapataas ng presyo at tila walang kayang gawin ang gobyerno. Di ba ito katulad ng pangakong 20 pesos? Di ba ito katulad ng 1 milyong pabahay? Sa 1 taon, sisingilin natin muli ang ating Pangulo. Mga pangakong madaling sabihin sa entablado, ngunit napakahirap sa katuparan sa realidad. Sisingilin natin ang Pangulo. Pangulong Marcos, 2 taon na lamang natitira sa iyong termino. Saan niyo dadalhin ang sambayanang Pilipino? Papagaanin ba ninyo ang aming buhay? O lalo niyo itong pabibigatin? Mr. President, napansin ng marami ang mga hindi niyo nabanggit sa SONA. Hindi niyo tinalakay ng malinaw ang mga pangunahing hamon ng ekonomiya. Hindi rin niyo pinaliwanag kung anong konkretong plano upang malampasan ang mga ito. Paano niyo mapapababa ang inflation at ang patuloy na mataas na halaga ng pamumuhay? Ang pinakahuling opisyal na datos ay nagpapakitang nasa 6.4% ang headline inflation noong June 2026. Malayo pa sa antas na magbibigay ng tunay na ginhawa sa karaniwang Pilipino. Ang inflation rate na ito ay pinakamataas halos sa Asia. Ang pangunahing dahilan ng inflation na ito ay ang presyo ng pagkain. Ang Pilipinas na ang biggest importer ng bigas sa buong mundo. Halos lahat ng pagkain, karne, isda at gulay ay imported na. Paano ninyo mapapabilis ang paglago ng ekonomiya kung makalikha ng maraming trabaho? Ang GDP natin ay higit 4% na lamang noong 2025. Ngayong 2026 mukhang pababa pa. Ang public spending ay bagsak na bagsak. Tanging ayuda program lamang ang gumaganang programa ng gobyerno. Paano nyo mapapalakas ang pamumuhunan at maibabalik ang kumpiyansa ng mga negosyante? At paano nyo haharapin ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa? Mas mabilis ang pag-utang kaysa pag-unlad ng bansa. 65.3% na ang debt to GDP ratio, highest since 2005. Ang pambansang utang ay higit na sa 19 na trilyon, habang malaking bahagi ng pambansang budget ay napupunta na sa pagbabayad ng interes at amortisasyon.
49% ng kita ng pamahalaan na pupunta sa pagbabayad ng utang. Samantalang ang sweldo at operating expenses ay napakalaki rin. Kaunti na ang mapupunta sa pagpapaunlad, baka masamahan pa ng flood control. 1.87% na ang ratio ng paglago ng utang laban sa paglago ng ekonomiya. Kapag mas mabilis ang paglaki ng utang kaysa paglago ng ekonomiya, ang tunay na magbabayad ay hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon, kundi pati ang susunod na mga Pilipino. Mr. President, ang investment grade outlook sa ating ekonomiya ay bumagsak na from stable to negative. Sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan, ito ay susuriin at posible tayong ma-downgrade. Pag nangyari yan, tataas ang interest rate, ang pagutang at malamang mababawasan at aatras ang mga investors sa ating bansa. Ano ang plano ng inyong economics team? Hindi nyo ito nabanggit sa SONA. Kaya naalala ko ang sinabi ng veteranong political analyst na si Lito Banayo. This government is overspending, overborrowing, overtaxing, and overstealing. Maaaring hindi sumang-ayon ng iba sa pahayag na yan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang ginagawa ng pamahalaan upang patunayang mali ang ganitong pananaw? Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay hindi ang dami ng pangako, kundi ang dami ng pangakong matutupad. Hindi ang husay ng talumpati, kundi ang husay ng pamamahala. Hindi ang lakas ng palakpakan, kundi ang dami ng pamilyang tunay na umaahon sa kahirapan. Hindi inspection ng mga proyekto, kundi implementation at completion. Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Your negative trust rating are the manifestation of this. Napakalaki ng nanakaw, 1 trilyon! Nag-resign ng gabinete, Speaker, Senate President. Bakit hanggang ngayon hindi malinaw kung ano nangyari sa 1 trilyong pag-aari ng bayan? Pasensya na, Ginoong Pangulo. I am simply stating my perception of the truth. And I believe that many of our people share the same views and sentiments. Kung may mali sa sinabi ko, sabihin niyo sa akin. At hindi ako magiging bingi at bulag sa katotohanan. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa privilege speech ni Congressman Egay Arece ngayong hapon na kung saan ay diretsahan niya pong binira, no? Biniltahan itong si President Bongbong Marcos at nung nagdaang suna nga niya mga kababayan ay may mga bagong pangako na naman at yung mga nagdaang pangako pa nga niya nung suna ay hindi nga natutupad, no? Kagaya nung makukulong yung mga big fish daw dito sa malakihang korupsyon, no? Sa flood control na hanggang ngayon ay hindi naman nakulong yung mga big fish, no, yung mga mastermind mga kababayan, bagos yung mga mabilis nilang ipinakulong yung mga kritiko, no, yung mga nagbatikos patungkol dito sa corruption na ito. Kaya talagang agree ako dito, no, sa kay Congressman Egay Arece dito sa kanyang supalpal dito sa kay President Bongbong Marcos. Nakakahiya mga kababayan, no, dahil sinabi niya dito na hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon ng bansa, ikaw ay manatiling pangulo lamang ng inyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. So nakakahiya mga kababayan, no? At ito nga negative na nga po yung kanyang trust ratings, no, mga kababayan. At talagang makikita natin dito na wala nang tiwala yung mga Pilipino sa kanya, no? Kasi talagang wala naman kasi yung mga pangako niya na Pasko daw ay makukulong na yung mga magnanakaw, yung mga involved sa corruption, sa flood control. Tapos na po yung, o natapos yung Pasko, naging summer na, sabi ni Ombudsman Remulla noong Mayo, ay kasing init ng tag-init yung kailang pagfa-file ng mga kaso, na yung pinagmamalaki niyang the grandest case, no, laban dito kay former House Speaker Martin Romualdez, na talagang tinatrabaho nila. Pero hanggang ngayon, wala naman, no, yung nakaraang linggo lang, sinabi niya nakakasuhan daw for preliminary investigation pa lang pala yun mga kababayan. So ano yun? Anong kadramahan na naman ito mga kababayan, no? Parang pinaglalaruan na lang tayo dito, no, ng mga opisyalis ng gobyernong ito na sinasabi nilang kakasuhan na pero for preliminary investigation pa lang pala. At syempre sasagot pa dyan, no? Kasi preliminary investigation, sasagot pa dyan si Congressman Romualdez. Sasabit siya ng kanyang mga
counter affidavit dito, no, para pasinungalingan itong mga paratang sa kanya patungkol dito. At kinote din po dito ni Congressman Egay, no, yung statement nga dito ni veteranong political analyst na si Sir Lito Banayo, na yung gobyerno daw ay overspending, overborrowing, overtaxing at overstealing, no. At dito mga kababayan, no, nakikita naman natin talaga na ang utang ng Pilipinas ngayon ay talagang lumubo na sa 19.07 trillion mga kababayan as of June 2026, no, or June 30, 2026. Kaya dito mga kababayan, yung mga kaalyado ng administrasyon ay kanila namang sinisisi, no, dito yung dating administration na malaki daw yung utang na namana ni PBBM dahil doon sa kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. So balikan lang po natin yung utang na namana ni President Duterte, or nung bago siya bumaba, yung utang ng Pilipinas ay nasa 12.79 trillion mga kababayan. At ngayon naging 19.07 trillion na. So ibig sabihin yung pangungutang ng Marcos administration alone ay nasa 6.28 trillion, no, in 5 years mga kababayan, no. From 2022 hanggang 2026, yung utang ni PBBM ay 6.28 trillion pesos mga kababayan. At saan po napunta itong 6.28 trillion na pinangutang ni PBBM, no, from or since 2022 hanggang ngayon? At ano-ano kaya itong mga proyekto ni PBBM, no, na masasabi nating flagship project niya mga kababayan? Comment down below kung may alam kayo, no, kung ano-ano mga malaking proyekto yung ginawa ng Marcos administration maliban dito sa mga ayuda na pinupuntahan niya na namimigay ng mga bigas, mga pera at kung ano-ano pa mga kababayan. Kasi yung mga supporters ni President Bongbong Marcos, yung kanilang binibiltahan, yung utang daw po ni dating Pangulong Duterte pa ito nung namanan niya. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte ay meron nga pong COVID, no. Malaking bahagi ng utang ng Pilipinas noon ay napunta nga po dito sa pagtugon sa COVID-19 mga kababayan, no. At maliban pa dyan, syempre yung mga infrastructure niya na talagang binida niya, yung build mga kababayan, no. Ang dami nilang nagawang kalsada at mga tulay, mga proyekto sa buong Pilipinas, ang dami nilang nagawa mga kababayan, no. Pero dito kay Pangulong Marcos ay iwan ko lang kung anong mga malaking tulay yung kailang mga pinagawa, no, mga kababayan, at mga kalsada kung ilang kilometro kaya yung kailang napagawa, at mga kung ano-ano pang mga proyekto na kailangan ng Pilipinas mga kababayan, no, kailangan ng mga Pilipino. Katulad nung subway na pinagawa, no, nag-umpisa yan sa termino ni dating Pangulong Duterte na supposedly by 2028 tapos na po itong kauna-unahang subway dito sa Pilipinas, pero naantala na naman dahil yung budget daw ay inilipat doon sa ibang mga proyekto kagaya ng flood control mga kababayan, na alam naman po natin kung anong nangyari doon sa flood control, napunta sa mga maleta at na-deliver doon sa mga magnanakaw mga kababayan. Kaya kawawa yung mga Pilipino, no. At ito nga, may bagong pangako na naman ang Pangulo, may bago na naman siyang ibinida nung nakaraang sunan niya na itong launch daw yata sila, no, ng rocket mga kababayan, no. So sa opinion ko naman, hindi pa nga natapos yung, or hindi pa nga natupad yung kanyang pangako nung unang mga sunan niya na itong simpleng pagpapakulong nga lang dito sa mga big fish ay hindi niya magawa dito pa kaya sa rocket, no, mga kababayan. At talagang makikita natin, no, yung Pangulo na hindi consistent, no, mga kababayan, no. Kabaliktaran doon sa kanyang mga sinasabi yung mga totoong nangyari. Kaya sabi tuloy ni Eric Celes sa kanya ay si PBBM ay isang pathological liar, no, mga kababayan, kasi yun nga, iba yung nangyayari doon sa kanyang mga sinasabi. For sure, meron naman sigurong dahilan, no, si Eric Celes bakit nasabi niyang pathological liar itong si President Bongbong Marcos mga kababayan, no. At sa aking palagay, kung sino man yung kanyang bibit-bitin, no, na kandidato sa 2028 presidential election ay talagang mag-negative 27 din dito mga kababayan, no. Kasi talagang wala na pong naniwala sa kanya dito sa kanyang panunungkulan bilang presidente mga kababayan, no. At ito ngayon yung impeachment laban kay VP Sara, so siguro sa aking palagay ito na lang yung kailang pag-asa, no, na kapag si VP Sara talaga ay ma-impeach at hindi na makatakbo sa 2028 ay safe sila dito mga kababayan, no. Hindi sila mapakulong kasi talagang gusto ni VP Sara na, or hindi papayag si VP Sara kapag nanalo siya bilang presidente, ay hindi siya papayag na walang makulong, no, dito sa flood control corruption mga kababayan. At yun din po yung ating inaabangan talaga, no, na maipakulong ni VP Sara itong mga magnanakaw na ito na hindi ngayon mapakulong-kulong ngayon sa administration ni PBBM mga kababayan. And for sure, marami din po mga Pilipino ang nagnais niyan, no, na maipakulong natin yung mga totoong magnanakaw, at hindi lang po maipakulong kundi mabawi lahat
lahat ng mga ninanakaw nila mga kababayan na up to trillion na, no? Grabe ang nakawan na ito, no? Abot na daw ng trillion at kailangan po itong mabawi mga kababayan kasi dito sa ating nabalitaan, yung nabawi pa lang ng Department of Justice, no, mula doon sa mga ninanakaw sa flood control corruption ay nasa 841 million pa lang mga kababayan, no? So ang laking diferensya pa, no? Trillion yung ninakaw pero yung na-recover ng Department of Justice 841 million pa lang. So nasaan yung malaking porsyento mga kababayan? Kumbaga barya pa lang ito ng mga ninakaw nila na umabot sa trillion, itong nabawi ngayon ng Department of Justice. So kailangan po talaga natin ang isang pangulo dito na talagang tutugisin, no, itong mga involved dito para mabawi yung malaking pera na ito mga kababayan. Hindi lang po sapat na makulong sila kundi mabawi ang trilyones na ninakaw nila. So ano po masasabi nyo dito sa privilege speech ni Congressman Egay Arece na kung saan diretsahan niya pong binanatan, no, si President Bongbong Marcos dito sa kanyang mga pangakong napako mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.